Naputulan ng kamay at paa ang isang binatilyo sa Maynila matapos siyang maipit sa gumuhong konkretong istruktura habang nangangalakal. Babala po mga kapuso, sensitibong video po ang inyong mapapanood sa aking eksklusibong pagtutok. Kuha ito ilang saglit lang matapos gumuho ang isang konkretong istruktura sa Tondo, Maynila kahapon. Malinaw na malinaw. Makikitang nakatiwarik ang isang 17 anyos na lalaki habang nakaipit siya sa pagitan ng mga bumigay na konkreto. Sumaklolo ang mga residente. At mano-manong binunot ang biktima mula sa pagkakaipit. Kitang wala na siyang kanang kamay at kanang bintit hita. Binuhat siya ng mga kapitbahay. At isinakay sa tricycle na nagsugod sa kanya sa pagamutan kung saan siya ngayon inoobserbahan. Binalikan namin kanina ang lugar ng pinangyarihan. 3-story po ito. Ito yung tumagilid. Dito ko naipit yung mga bata, yung mga biktima. Ayun ang itsura. Isa sa mga unang rumesponde si Jello na nagbigay sa amin ng video. Malakas. Oo. Opo. Tapos? Ayun na po, nakita ko yun. May bata na po dyan. Di ko kilala kung sino. Pero nung nakita ko, shit po. Ibig sabihin, yun na pala yung inaanak mo. Opo, ayun na po yun. Tapos yung tropa, yung mga kapitbahay, Ayun na po, nagtatingan na po. Tinulungan siya makalabas dyan. Nasa area ito ng New Antipolo sa Tondo, Maynila. Doon ho mismo yun. Doon po sa likod mismo. Ay, alika. Ano nangyari doon, kuyang? Ano ko po yun, niligtas ko po yun ng kahapon po. Paano nyo ho niligtas? Ano po, nung bumagsak po, nakita ko po na nakaano po siya, nakalambitin po. Oo. Ibit po na malalaking bato. Oo. Ginawa ko po, inakit ko po sa may taas. Okay. Inakit ko po yung mga nakadagan sa kanyang bato. Na-interview ko rin ang menor de edad na kasama ng biktima ng maganapang pagguho. Doon sa kulay berdeng structure na iyon, naipit ang biktimang si po ay kasama niyang nadaganan at sa kabutihan palad. Hindi naman ho siya napano, bagamat may mga sugat siya sa katawan. Pakikita ko po sa inyo. Pakilapit niyo yung camera. Ito, mga sugat. Ito, naipit ito. Tapos sa katawan din, meron. Ito ho. Okay. Ito, may sugat. Tapos sa katawan mo, meron din. Pero kamusta yung ulo mo? Ikaw ba'y tinamaan sa ulo? Okay na yan. Pa-x-ray na lahat. Ayon sa kanyang kasama, binalikan nila ng biktima ang dinemolish ng gobyerno ng mga bahay na ito sa tabi ng riles para tiktikin ang mga poste at kumuha ng bakal at iba pang kalakal nang biglang Hindi po namin akalain ganun mangyayari. Nagulat na lang po kami, bigla pong gumuho yung inaano na namin. nakalundag kaagad ang kasama ng biktima pero ang isa pang biktima. Siya po, tatalon po siya dapat. Sumabit po yung short niya. Kaya hindi na po siya nakawala dun sa biga na dumagan sa kanya. Kapwa nakakulong ang ama't ina ng biktima. Tanging siya ang bumubuhay sa mga kapatid niya sa pamamagitan ng paghahanap ng mga bakal at iba pang mapapakinabangan. Iniisip niya po yung panggas sa mga kapatid niya po. Siya po yung tumatay yung tatay niya. Sinabi na ho sa kanya, sabi nga doon, huwag ko na kayong pumunta dyan kasi nga, mahihina na yung ilalim niyan. Kailangan niya pa ng pera. Ang isa kong concern, mga kapuso ng mga kaanak, ni yun hong biktima na naputulan ng braso at ng binti, yun hong naiwang parte ng katawan ay naroon pa ko sa lugar ng pinangyarihan. Magtutungo po tayo ngayon sa Manila Police District para personal na maiparating ang concern na ito ng pamilya ng biktima. Nakipag-coordinate ng MPD sa BFP para sa retrieval ng mga bahagi ng katawan na naiwan. Sa investigasyon, lumalabas na ang mayat-mayang pagtibag sa poste ng mga nangakalakal sa lugar. Ang ugat, kaya tuluyang gumuho ang istruktura. Yun ang nakikita nating dahilan doon kung bakit nag-collapse yung bahay na yon. No? Sabi nga natin na ito ay na-demolish na pero binabalik-balikan nila para makakuha pa ng mga mapapakinabangan. Pero nagkaroon ng aksidente. Ang Manila City Hall nangako rin ng tulong. Kung kami lang ho panggastos, hindi ho namin kakayanin. Kaya po, kailangan po talaga manawagan kami. Naputol ho talaga yung dalawang ano niya, parts ng ano niya para yung kanan.
Yung bahagi ho yun, yung nawawalang braso at Andun pa po sa loob. Narito pa ho. Opo. Narito po sa lugar ng pinangyarihan mismo. Hindi pa po nakukuha. Patulungan lang po ang pinansyal sa gamot ng bata. Tsaka yung pang-araw-araw po sana. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.